Maria! Maria, sa wakas nakabalik ka na. Lumaki ka na, pero iyak-iyak ka pa rin tulad nung bata ka. Hindi naman, hindi lang kita nakita ng matagal. Maria, narinig ko kay Pedro na bumalik ka para tuparin ang kasunduan kasama ang apo niyang si Juan. Oh. Gusto mo ba talaga siyang pakasalan? Si Lolo ay nakipagkasundo kay Ginoong Santos at ang pamilya Santos ay tumulong sa atin noon. Ngayong maayos na tayo, hindi ako maaaring sumira sa pangako. Tungkol ito sa kaligayahan mo sa buong buhay, si Juan ay... Si Juan ay... Siya ay... Juan. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Lumabas ka? Ang kapatid mo ay wala sa bahay sa buong taon. May mga bagay na kailangan mong gawin. Juan, bitawan mo ako, may tumulong. Sino ang magtatangkang tumulong sa'yo? Ako ang Panginoon ng Maynila. Ako ang gumawa ng batas dito. Bitawan mo ako. Puta, naghahanap ka ng gulo. Huwag kang lalapit. Hindi. Huwag kang lalapit. Pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Buwisit. Paano mo nagawa iyon sa anak ko? Matanda, kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang salita, papatayin ka ng dulan kong asesino ng walang bakas. Pag-isipan mo yan. Ikaw! Ana, Tatay, tumawag po tayo ng pulis. Kailangan po nating tumawag ng pulis. tumawag ng pulis? Papatayin nito ang buong pamilya natin. Sina Carlos at ang hari ng dilim ng templo ng kadiliman ay sumpaang magkapatid. May 12 din siyang asesino. Malakas siya, kaya niyang patayin ang buong pamilya natin. Parang pumatay ng langgam. At hindi mo pwedeng sabihin kay Maria ito. Mainitin ang ulo niya. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kasama at hindi niya titiisin ito. Para na siyang pinapatay. Ana, bakit ka nag-aatubiling magsalita? May masamang nangyari ba? Wala. Hindi ka pa nagsinungaling mula nung bata ka pa. Sabihin mo sa akin ang totoo, may nangyari ba? Binastos ka ba ni Carlos? Hindi. Wala talaga. Maria, nakikiusap ako, huwag mo nang itanong. Sasagutin ko, ikaw ang makipag-usap sa kanya. Huwag mong ipaalam sa kanya na nandito ako sa tabi mo. Narinig ko na babalik si Maria. Oo. Binabalaan kita. Huwag mong hayaang malaman ni Maria na ginahasa kita. Naghahanda ang pamilya ko para sa kasal. Kung magkamali, papatayin ko ang buong pamilya mo. Mag-isip ka, puta. Carlos. Tagay. Arturo, narinig ko na bumalik na ang kasintahan mo, kaya magpapakasal na kayo. Wala ka ng oras para samahan kami. Oo, Sa tingin mo ba kailangan kong sundin ang asawa ko? teka Arturo, tagay. Emma, pakiusap. Huwag mo nang idamay si Arturo sa gulo. Hindi tayo makakalaban sa pamilya Hernandez. Tumahimik ka. Ang laking bagay ang nangyari, pero hindi mo sinabi sa akin. Itinuturing mo pa ba akong kapatid mo? Emma, ano ang gagawin ko? May masamang mangyayari. Dapat kong sabihin kay Juan.
Tiyak na hindi niya hahayaan si Arturo na patayin tayo. Hello, Juan. Uy, Arturo, narinig ko na hindi lang maganda ang kasintahan mo, kundi pati na rin ang hipag mo, si Gracia ay napakaganda. Sa palagay ko, dahil sa iyong katayuan at posisyon, pwede mo nang kunin silang dalawa. Ang sarap ng hipag ko. Nakakatuwa. Kaya, natikman mo na siya? Galing, hinahangaan kita. Pasensya na po, Sir Arturo. Emma Cruz. Bumalik ka agad. Tumahimik ka. Narinig ko lang kayong nag-uusap galing hinahangaan. Anong galing? Anong hinahangaan mo? Uy, Arturo, siya ba ang magiging hipag natin, Elena? Elena, kagagaling mo lang. Ngayon, tinatanong kita. Anong astig? Ano ang hinahangaan mo? Anong ibig mong sabihin? Buisit, Elena Clark, 'di ba? Nire-respeto ka namin at tinatawag kang hipag namin. Huwag kang maging walang utang na loob. Arturo, ano ba ang ibig sabihin niya? Ang lakas ng fiancé mo. Ipinakita niya ang kapangyarihan niya pagdating pa lang niya. Elena, baliw ka ba? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Anong astig? Ano ang hinahangaan mo? Bingi ka ba o pipi? Mukhang alam mo na, di ba? Oo. Dahil alam mo na, hindi ko na itatago pa. Nakipagtalik ako sa kapatid mo, pero karangalan niya yun. Ininsulto mo ang kapatid ko at sinasabi mong karangalan niya. Arturo, mamamatay ka. Oh? Mamamatay ako? Elena, iniwan mo ba ang utak mo sa ibang bansa at naging tanga? Alam mo bang kaya kong durugin ang pamilya mo tulad ng pagpatay ng langgam? Ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Ngayon, lumuhod ka para mag-toast sa kaibigan ko at humingi ng tawad at lumayas ka. Ininsulto mo ang kapatid ko at pinapaluhod mo ako para humingi ng tawad? Oo, kung nagkunwari ka lang na Bingi, pinagbigyan sana kita. Pero ang tanga mo. Kung ganon, wala na tayong pag-uusapan. Tigre, Sir! paluhurin mo itong babaeng tanga at kausapin ako. Opo, sir. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong mamatay. Impyerno ka. Siya... Maria, kaya ka pala matapang dahil umupa ka ng isang malakas na bodyguard. Jose, gaya ng sinabi ko, mamamatay ka. Gusto mo akong patayin dahil umupa ka ng isang walang kwentang bodyguard? Ang tanga mo. Pamilya ito. Sa tingin mo ba ang isang bodyguard ay makakapagbago ng anuman? Pedro, masyado siyang madaldal. Paluhurin mo siya at kausapin ako. Naunawaan ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Kayo, gulpihin siya. Opo, sir. Galing, matagal na akong hindi nakatagpo ng kalaban na tulad mo. Hindi ka karapat dapat maging kalaban ko. Magaling ka. Magaling ang mga kakayahan mo. Magtrabaho ka para sa akin simula ngayon. Magkano ba ang binabayad sa iyo ni Maria? Babayaran kita ng 10 beses niyan. Hindi, 20 beses.
Elena, paano mo to nagawa sa akin? Sa isang tawag lang, mawawala ang pamilya mo. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Ulitin mo. Sa isang tawag lang, mawawala ang pamilya mo. Lakasan mo. Huwag kang tumigil. Gusto kong malaman kung alin ang mas matigas, ang bibig mo o ang kamay ko. Anong gusto mo? Elena, sobra ka na. Oh, gusto mo bang sumama sa kanya? Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Ako. Elena, alam mo ba ano ang mga kahihinatnan? Wala iyon dahil hindi mo makikita. Anong gusto mong gawin? Pwede mo. Hulaan iyon. Lalakas loob mo bang patayin ako? Binabati kita. Tama ka. Hindi. Huwag mo akong patayin. Elena, ako ang fiancé mo. Paano mo nasabi yan? Ikaw ang makapangyarihang Mr. Santos. Ginahasa mo ang kapatid kong babae at hiniling mo sa akin na magpatira pa para aminin ang pagkakamali ko. Akala mo ba ang pamilya ko ay mahina? Gusto mong maging makapangyarihan, di ba? Magiging makapangyarihan ka sa impyerno. Tigilan mo. Maria! Maria, Okay lang, huwag kang mag-alala. Lolo, baliw po siya. Gusto niya akong patayin. hindi ganoon. Ginahasa ako ni Juan at binantaan akong huwag magsabi kahit kanino o papatayin niya ang buong pamilya ko. Galit na galit si Maria kaya pinuntahan niya si Juan para guluhin. Ano? Hayop ka. Talagang ginawa mo ang ganyang kahayop na bagay? Po, ako. Hayop ka. Ang lolo ni Ana at ako ay parang magkapatid. Paano mo nagawa ang ganyang kahayop na bagay? Papatayin kita. Papatayin kita. Jose? Maria, sorry na talaga. Ako ang may kasalanan. Ginoo, wag po. Tigil po Ginoo, mahina ang katawan ninyo. Paano ko haharapin ang aking kapatid pagkatapos kong mamatay? Jose, huwag po ninyong sabihin iyan. Hindi po ninyo kasalanan. Ana, ako... Halika rito, hayop. Luhod. Maria, kahit ako ang lolo ng hayop na ito, hindi ko siya poprotektahan sa bagay na ito. Ang hayop na ito ay hindi karapat-dapat na pakasalan ka. Kung gusto mo siyang parusahan, hindi kita pipigilan. Jose, seryoso po ba kayo? Hinihiling ko lang na iligtas mo ang kanyang buhay. Kaya mo bang gawin iyon? Magkano ang gusto mong pera? Ibibigay ko ang hiniling mo. Sige po, Jose. Para sa'yo, hindi ko muna siya papatayin. Tungkol po sa bayad, hindi na po kailangan. Ang pamilya Clark po ay may karangalan. Maria, anong gagawin mo? Oh, Payag ko. sinira mo siya. Oo, sinira ko ang lahi niya. Pero si Jose lang ang nag-iisa kong apo. Bakit hindi mo siya ipakulong? Masyadong malupit ito. Malupit? Juan, ayon sa karaniwan kong paraan ng paggawa ng mga bagay, kung hindi dahil sa iyo, ang nakahiga rito ay patay na. Mabuti. Maria, malupit ka. Walang silbi. Dalhin ang batang Ginoo sa ospital. Bilisan mo. Masakit. Maria, hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo sa ibang bansa na nagpamalupit sa iyo. Sa sipa mo, ang pamilyang Santos. Walang utang sa inyong pamilya. Mula ngayon, ang pamilyang Santos at ang pamilyang Cruz ay maghihiwalay na. Mula nang gahasain ni Jose ang kapatid ko, ang dalawa nating pamilya
ay matagal nang hiwalay. Tara na. Maria, talaga bang ang pamilyang Santos ay hindi na tayo aabalahin? Bumalik na ako, hindi mo na kailangang mag-alala niyan. Huwag kang matakot, ako na ang bahala. Master Santos. Sir, kamusta ang apo ko? Master Santos, ang titi ng batang Ginoo ay malubhang nasira. Hindi na ito gagaling. Mapalad na nakatakas siya sa kamatayan. Walang hiya. Pinawi niya ang aking angkan. Sinira ako ni Maria Cruz. Hindi ko basta-basta pababayaan ito. Kailanman. Mr. Santos, ano ang gusto mong gawin ko? Maria, may magaling lang na bodyguard. Kung aalisin natin ang kanyang bodyguard, wala na siya. Puntahan mo ang amo mo at hilingin mong pumunta siya ng personal. Opo, sir. Maria, paano mo nagawa ito sa akin? Pagkatapos kong alisin ang iyong bodyguard, arestuhin ko kayong dalawang magkapatid at maghahanap ng 100 pulubi para gahasain kayo para hangarin ninyong mamatay pero di kayo mamamatay. Maria, ikaw, wala kang batas. Paano mo nagawa yon kay Juan? Siya ang nag-iisang apo ni Ginoong Reyes. Tay, hindi po kasalanan ni Maria. Tumahimik ka. Tay, naawa ako sa kanya kaya hindi ko siya pinatay. Paano mo nasabi iyan? Nakasakay ka na sa loob ng 10 taon. Natuto kang maging magnanakaw? Ang pamilya Reyes ay napakalakas sa Qingzhou. Tay, huwag po kayong mag-alala. Pwede bang ako na lang ang bahala sa lahat? Napakawalang ingat mo. Paano kita mapagkakatiwalaan kung hindi dahil sa lolo mo na may malalim na pagkakaibigan kay Ginoong Reyes? Ang pamilya Cruz ay tiyak na mapapahamak. Tay, okay lang po ba kayo? Mula ngayon, huwag kang kumilos ng padalos-dalos, okay? Ituring mo na lang itong kahilingan ko. Okay, ipinapangako ko sa'yo. Sige, gabi na. Matagal ang biyahe mo. Magpahinga ka. Bibi, Cruz, pakawalan na lang ba si Juan? Si Ginoong Reyes ay may malubhang sakit at mukhang hindi na siya magtatagal. Maaari nating harapin si Juan pagkatapos siyang pumanaw. Bukod dito, Bibi Cruz, si Juan ay isang taong mapaghiganti. Malaki ang nawala sa kanya. Hindi niya ito pababayaan. Umupa ka ng tao na babantay sa kanya at iulat mo sa akin ang anumang pagbabago. naiintindihan ko po. Ilagay ang mga gamit sa kotse. Gino. Labis akong nababahala. Samahan mo ako sa pamilya Reyes. Gusto kong humingi ng tawad kay Ginoong Reyes ng personal at alamin ang kanyang saloobin. Gusto mo bang sabihin ko kay Bibi Cruz? Huwag mong sabihin sa kanya. Kilala mo siya. Lalo lang niyang palalalain ang sitwasyon. Hindi alam ng Ginoo ang tunay na pagkatao ni Bibi Cruz. Sasama na lang ako sa Ginoo para bigyan siya ng kapanatagan. Si Maria ang magbabantay kay Gracia, walang magiging problema. Sige, sasama po ako sa inyo.
G. Cruz, alam ng Ginoo na darating kayo, naghihintay na siya sa loob. Sumunod po kayo sa akin. Mabuti. Arthur, ikaw, gumawa ka ng napakalaking gulo. Anong ibig sabihin nito? Nasaan ang lolo mo? Inayos ko na siya pumunta sa ibang lugar. Huwag mong asahan na ang lolo ko ay darating para iligtas ka. Sa mga nakaraang taon, ang pamilyang Clark ay nakaligtas dahil sa aming kawanggawa. Hindi ko inaasahan na ang iyong anak na walang galang ay gumawa ng ganoon sa young master. Wala ka talagang hiya, hindi mo alam ang lugar mo. Sa simula, Ako sana ang mamumuno sa team para sirain ka, pero ikaw pala ang lumapit sa akin. Nakakatipid sa akin ng maraming abala. Arthur, hindi naman lahat kasalanan ni Emma. Ikaw, Sige, magpakantot ka. Isang karangalan para kay Grace na nakipagtalik sa akin. Dapat kang magpasalamat at tanggapin ito ng masaya. Arthur, payo ko po, tumigil na kayo. Buwiset, muntik na kitang makalimutan, bastardo. Ikaw, isang mabahong bodyguard, ang pinakamababa at pinakakasuklam-suklam na nilalang. Paano ka nangahas na sumalungat sa akin? Mga gwardya, bali ng mga binti niya. Opo, sir. Ingatan ang Ginoo. Sige. ito'y... Hoy! Gusto mong tawagan ng Ginoo, nangangarap ka. David, Mr. Hayes, nakuha ko. umaasa ako sa'yo. Mr. Hayes, huwag kang mag-alala. Umatras kayo. Wala pa akong nakikitang young master na tulad mo sa mahabang panahon. Ikaw ang Blood Fiend. May alam ka, kilala mo ako. Narinig ko na pinatay mo mag-isa ang 300 mercenary kasama ang leader ng Black Bear Regiment. Ang iyong reputasyon ay kumalat sa underworld. Hindi ko lang inaasahan na isang ginoong tulad mo ay magiging alipin ng masamang bastardong ito. Sa impyerno ka. Kaya mong saluhin ng palad ko, di masama. Di masama. Juan! Dalhin mo agad ang amo. Gusto mo tumakas? Juan! Huwag mo siyang hayaan tumakas. Huwag mag-alala. Huwag mo na isipin yan. Takbo! Juan! Takbo! Juan! Juan! Juan!
Maria, kapag wala ka, natatakot akong matulog mag-isa. Malaki ka na at gusto mo pa akong yakapin? Uy, Juan, bakit mo ako tinatawagan? Maria, bibigyan kita ng 20 minuto para pumunta ka sa villa ko. Kung susubukan mong tumawag ng pulis o ipaalam sa lolo ko, magdaraos ka ng libing para sa iyong bodyguard at ama mo. Sige, pupunta ako dyan agad. Mabahong bodyguard. Akala mo may kakayahan ka at kaya mo akong guluhin. Nagpapakamatapang ka pa rin, ha? Maabusi. Ipadadala kita sa impyerno. Tingnan natin kung matapang ka pa rin kapag nandoon ka na. Dalhan mo ako ng kutsilyo. Hindi. Tumigil ka! Sa wakas. Oh, Emma. Sorry talaga. Late ka ng 3 segundo, kaya katawan niya lang ang makukuha mo. Teka, Genge Clara. Iwan mo ako! Arturo Hayes, inuutusan kitang palayain ang tatay ko at si Ernesto agad. Kung hindi, gagawin kitang abo. Anong tapang mong utusan ako? Mabuti. Ikaw, Siya ang Blood Fiend. Hindi ko mailalantad ang aking cultivation. Kailangan kong tamaan ang target sa critical na sandali para mailigtas sila. Emma, ipinapahayag ko. Ang kapanapanabik na laro ay opisyal na nagsisimula ngayon. Dalhin mo sa akin ang matandang iyan. Maglalaro ako ng laro. Tatay. Emma, iwan mo ako. Umalis ka. Arturo, ano ang gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin, Emma? Isang beses lang akong sumiping sa kapatid mo. Pero sinira mo ako. Ngayon, nasa akin ang minamahal mong bodyguard at ang tatay mo. Kaya, gusto ko kayong dalawa na maghubad sa publiko at paglingkuran ako at manumpa na maging alipin ko. Ngayon, magsisimula na ang laro. Bibigyan ko lang kayo ng 3 segundo para mag-isip. 3, 2, Arturo, kasalanan ko ito lahat. Pakiusap, pakawalan mo na ang tatay ko. huli na ang lahat. Arturo, pakiusap. Pakiusap, pakawalan mo ang tatay ko at si Emma. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Arturo, pakiusap. Sige, maghubad ka. Huhubarin mo at magmakaawa ka sa akin. Sige. Huwag. Maria, si Juan ay demonyo. Papatayin niya si tatay at si Ernesto. Juan, ang galit mo ay galing sa akin. Pakawalan mo sila. Paano mo gustong ayusin ito? Gagawin ko ang lahat. Ayusin, pinilay mo ang titi ko. Paano mo yan aayusin? Maria, hindi mo talaga ako kilala. Mula noong 6 anyos ako, nag-imbestiga ako ng mahigit 30 katao na hindi gumalang sa akin. Nakarapi ako sa hindi mabilang na babae. Ang ginawa mo ay isang krimen ng pagpuksa sa buong pamilya. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Lumuhod at maghubad. Ngayon.
Ma'am Santos, iwan mo ako. Wala akong halaga. Hayaan mo siyang patayin ako at ipaghiganti mo ako. Alam mo ba kung gaano ito delikado? Ang Snow Wolf Mercenary ay ang pinakamalakas na teroristang organisasyon sa gitnang silangan. Paano mo sila lalabanan mag-isa? Kung may masamang mangyari sa iyo, paano ko magiging karapat-dapat sa mga huling salita ng aking lolo? Pasensya na, Ma'am Santos. Sinabi ko sa sarili ko na papatayin ko ang sinumang magbanta sa iyo sa anumang paraan. Ang Snow Wolf King ay napakayabang. Binantaan niyang patayin ka. Hindi ko matiis kahit ipagsapalaran ko ang aking buhay. Hindi mo matiis, pero kung may mangyari sa iyo, ako ay labis na malulungkot. Ma'am Santos, pasensya na. Buisit. Huwag kang mag-alinlangan. Kung may lakas ka ng loob, gawin mo. Anak ng puta! Nakita ninyong lahat, siya ang nagmakaawang mamatay. Kaya ang magagawa ko lang ay tuparin ang kanyang hiling at ipadala siya sa impyerno. Naghahanap ka ng gulo. Marunong siya ng martial arts. Paano nangyari iyon? Pormasyon. Opo, sir. Hindi masama. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. Isang batang babae ay may nakakatakot na pagsasanay. Halimaw ng dugo. Sinaktan mo si Ernesto, di ba? Oo. Dapat kang mamatay. Ang lakas ni Emma. Ang galing ni Emma. Ernesto. Okay ka lang? Guro. Papa! Kahit si Dugong Demonyo hindi siya kayang talunin. Paano nangyari iyon? Hindi ko akalain na napakabata mo na may kahangahangang kakayahan. Wala kang espesyal. Ang yabang. Bakit nakatayo kayo dyan? Tulungan ninyo siya. Gulpiin si M hanggang lumpo. Opo, sir. Hindi mo maaaring samantalahin ang sitwasyon. Umalis ka. Hindi. Ma'am Clara! Ernesto! Ma'am Clara! Patay. Batang babae. Talagang kahanga-hanga ka. Minaliit kita. Tigilan mo na ang kalokohan dahil nakialam ka na. Papatayin muna kita. Sa tingin mo ba ito na lang ang kaya kong gawin? Sisipsipin ko lahat ng lakas mo. Magiging pabigat ka. Magaling, demonyo ng dugo. Pagkatapos noon, pahihirapan ko siya. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Arturo, masahol ka pa sa hayop! Halos nakalimutan na kita, puta. Huwag kang mag-alala. Kapag pinahirapan ko ang kapatid mo, hindi kita palalampasin. Gagawin ko kayong dalawang magkapatid at ang buong pamilya mo lahat magdusa ng todo. Ikaw. Sumuko ka na, bata. Ang aking teknik sa pagsipsip ng kapangyarihan ay hindi masisira sa mundong ito. Oh, alam mo ba kung bakit hinayaan kitang sumipsip ng kapangyarihan ko? Anong ibig mong sabihin? Kung sumisipsip ka ng sobrang kapangyarihan na hindi sa iyo, ang katawan mo ay nasa kalagayan ng wala sa kontrol. Saka, masisira ito ng anumang puwersa sa labas. Sirain mo.
Paano ito nangyari? Magaling. Ano ang gusto mo? Gusto mong gawin ang buhay namin mas masahol sa kamatayan. 'Di ba? Gusto mong mamatay ang buong pamilya ko, 'di ba? Noong nakaraan, tinatawad ko ang marumi mong buhay para kay Pedro. Ngayon walang makakapagligtas sa'yo. Maria. Tigil na. Tay, sigurado ka bang gusto mong mamagitan para sa basurang ito? Hindi ako namamagitan para sa kanya. Alam mo naman, galing siya sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Maynila. Kung papatayin mo siya, mapapahamak ka. Wala kang dapat alalahanin. Alam ko na napakagaling mo, ngunit kahit gaano ka kagaling, kailangan mo pa ring magtago at tumakas at lumayo sa bahay. Maria, huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa basurang ito. Hindi ito sulit. Tigil. Ano? Pinayagan ba kitang umalis? Ano ang gusto mo? Alam kong hindi mo ako kayang patayin. Tama ang tatay mo at kapatid mo. Kung papatayin mo ako, kailangan mong tumakas para mabuhay. Kung tatakas ka, gagawin ng pamilyang Santos na miserable ang tatay at kapatid mo. Ito ang katotohanan. Talaga? Tama yan. Huwag kang magkunwaring matapang. Sasabihin ko sa iyo, ang pamilyang Santos, ang batas ng Maynila. Kahit hayagan kitang apihin, kaya mo lang tiisin. Ano ang magagawa mo sa akin? Wala pa akong nakikitang tao na mangahas maging sobrang mayabang sa harap ko. Juan, nakakalungkot talaga. Ako pala ang uri ng tao na mahilig gumawa ng butas sa langit. Gusto kong malaman kung sino ang mas matigas, ikaw Juan Santos o ako Maria Reyes. Anong ibig mong sabihin? Tawagan mo ang lolo mo ngayon at sabihin mo sa kanya na papatayin kita sa harap niya. Bibigyan ko siya ng 2 minuto. Huwag palampasin. Tatawagan mo ba siya o hindi? Kung hindi mo gagawin, papatayin kita ngayon. Alam kong gusto mo lang humanap ng dahilan para sa sarili mo. Sige, tatawagan ko siya. Lolo po, si Maria ay gumagawa ng gulo sa villa ko. Nagbabanta na papatayin ako kung hindi po kayo darating sa loob ng 10 minuto. Ginulo mo na naman siya, di ba? Ikaw gago, maghintay ka dyan, darating ako dyan. Maria, gusto mo ba talagang patayin si Juan sa harap ni Pedro? Oo. Maria, ituloy mo lang yan. Titingnan ko kung gaano katatagal. Nagmamadali ka bang mamatay? Halimaw. Miss. Jing Cruz. Ang buhay mo ay nakasalalay sa kung ikaw ay matalino o hindi. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang sinabi. Halimaw! Ernesto. Ernesto. Ernesto, gising na. Ernesto. Jeg Cruz. Hintayin mo ako. Isasama kita sa ospital pagkatapos ko siyang patayin. Sige. Maria Cruz. Maria Cruz. Lolo. Maria Cruz.
Anong ginagawa mo dito? Pangahas ka bang gumawa ng gulo sa bahay ko? Ginong Santos, isang hindi pagkakaunawaan po ito. Oo? Sabi ng anak mo, papatayin niya ang apo ko sa harap ko. Yan ba'y hindi pagkakaunawaan? May hangganan ang pasensya ko. Alberto, huwag mong lampasan ang aking hangganan. Kung hindi dahil sa pagkakaibigan sa iyong ama, mapapahamak na sana ang pamilya mo. Kasalanan po namin ito. Tama na. Ginahasa ni Arthur Santos si Grace. Kung hindi ako marunong, patay na sana kami ngayon. Magkasalungat na tayo. Bakit ka pa nagpapakumbaba? Pero Jack Santos, nilinaw ko na sa'yo dati. Wala nang pagmamahalan sa pagitan ng ating mga pamilya, kaya huwag mo akong galitin. Dahil kahit magtiis ka, magmakaawa at umamin ng pagkakamali, papatayin ko mismo ang apo mo si Arthur Santos. Pangahas ka, akala mo hindi kita kayang harapin? Bago ngayon, sa isip ko, ikaw ay isang mabait na nakatatanda. Pero nang malaman ko na si Arthur Santos ay sobrang tiwali, naguluhan ako ng husto. Bakit ang isang matuwid na tao ay may apo na isang halimaw? Ano ang gusto mong sabihin? Ngayon, naiintindihan ko na ang dahilan. Kasalanan mo ang lahat. Hindi ka rin mabuting tao. Sa iyong villa, ang aking ama at si Ernesto ay napuno ng sugat. Pero pumunta ka rito at tinanong ako ng walang dahilan kung bakit ako nagkakagulo. Naisip mo na ba kung hindi mo sinira si Arturo, hindi siya gaganti sa'yo? Ang pamilya Hayes ang batas sa Maynila, kaya matapos insultuhin ni Arturo si Gracia, kailangan naming lunukin ang aming pride at magpasalamat sa iyo, tama ba? Batas ng gubat, hindi nagbabagong batas. Batas ng gubat mabuti. Ngayon, ipapaintindi ko sa iyo kung ano ang batas ng gubat. Berto, Ma'am Cruz, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Ma'am Cruz, huwag kang mag-alala. Ano ang gusto mong gawin? Ang apo mo ay mas masahol pa sa hayop at pinalabas niya akong magalit sa isang makapangyarihang tao. Ngayon, papatayin ko ang bastard na ito upang mawala ang aking galit. Berto, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mo akong patayin. Gracia, hulihin mo siya. Ako? Gawin mo. Arturo, paalam. Binata. Mahal kong apo. Tara na. tara na. Ayaw ko siyang patayin. Hindi ko siya pinatay para sa'yo. Kasalanan niya lahat ito. Karapat dapat sa kanya. Tumigil ka na, tara na. At pinapayuhan kita na huwag mo akong galitin muli o sisirain ko ang iyong pamilya. Elena, pinatay mo ang apo ko. Wala akong pag-asa, hindi kita papatawarin. Sigurado ka ba? Kung matapang ka, patayin mo rin ako. Ang mga gustong wasakin ng Diyos, binabaliw muna sila. Kung gusto mong mamatay, tutuparin ko ang iyong hiling. Jieng Cruz, kung nalaman ko lang noon na si G. Leo ang iyong bodyguard, Tumigil ka sa katarantaduhan. Mas mabuting manalangin ka na gagaling si Ernesto. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. naiintindihan. Ang mga panloob na organo ni Ernesto ay malubhang na sugatan. Hindi ito gagaling sa maikling panahon. Baka siya maging may kapansanan habang buhay. Hindi iyon mangyayari. Alam ko, ang pamilyang Lago ay may 100 taong gulang na ginseng. Kung Kami ay mula sa DAB Keng Santos. Gusto naming magtanong sa inyo ng ilang mga tanong tungkol sa pagpatay ninyo kay Jose Reyes. Walang problema. Dito po. Jing Santos, hinahangaan ko po kayo mula pa noon. Nakatulong po kayo sa maraming kababayan natin sa ibang bansa. Kilala ko na po kayo mula pa noon. Kayo ang karangalan ng ating bansa. Kaya ko lang po ito, wala yung dapat banggitin. Sige, mag-usap na tayo ng seryoso tungkol sa pagpatay kay Jose Reyes. Ibig ninyong sabihin na nasa self-defense kayo? Siyempre po, gusto ni Jose Reyes na patayin ang kapatid ko, kaya pinatay ko siya. Apura ang sitwasyon, makikita ninyo ang surveillance.
Nakita na namin ang mga surveillance records. Ang ikinagulat ko ay sa inyong mga kakayahan. Paano ninyo hinayaan si Jose Reyes na mahuli ang kapatid ninyo? Hindi ito makatuwiran. Kapitan, sa tingin ko po, dapat tayong magsimula sa mga katotohanan. Sa tingin ninyo, self-defense ba ito? Siyempre naman, Yun na, hindi ninyo ako dapat imbestigahan kundi ang pamilya Reyes. Si Arturo Reyes ay may mga tag at walang batas. At saka, ang bodyguard ko ay nasa koma pa rin. Ang tatay ko ay malubharing nasugatan. Kaya kami ang mga biktima. huwag po kayong mag-alala, Miss Santos. Imbestigahan namin ang usaping ito. Tungkol sa iyo, ayon sa paglalarawan ni Master Reyes, gusto mong patayin si Arturo Reyes na naging dahilan ng emergency response niya. Gusto ko lang siyang takutin. Hindi mabuting tao si Arturo. Binigyan niya ako ng pera para patayin ang buong pamilya ni Miss Santos. Mayroon akong transfer record. Gusto ninyo bang makita? Hindi na kailangan, nasuri na namin. Totoo nga iyon. Nagkunwari lang akong sumang-ayon sa kanya, pero wala naman talaga akong pinatay. Kaya tauhan ka ni Arturo Reyes pero napunta ka rito para harapin siya? Kapitan, mali po kayo. Ako ay isang mabuting mamamayan. Hindi ako tauhan ni Arturo Reyes. Siya ang gumawa ng lahat ng masasamang bagay. Ayokong makasama siya. Sige. Mrs. Santos, tungkol sa pamilya Reyes, magpapatuloy kami sa investigasyon. Tungkol naman kay Arturo Reyes, kung may iba pa kayong tanong, magpapatuloy din kami sa investigasyon. Kapitan, huwag kayong mag-alala. Kami ay mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas at makikipagtulungan kami sa investigasyon. Tila ang aking kamatayan ay hindi na malayo. Elena, sinira mo ang aking pamilya. Kahit na ako'y maging pira-piraso, hahatak ko pamilya mo sa impyerno. Sa impyerno ng sabay. Ginoo, pumunta ang DIB kay Elena. At Gaya ng inaasahan mo, hinatulan nila na si Elena ay nasa self-defense. itong maliit na babaeng aso ay tila padalos-dalos, ngunit sa totoo ay napakaingat. Ito ang plano niya, hindi lang pinatay si Arturo sa harap ko, kundi pati rin makawala siya sa parusa. Kaya ano ang dapat nating gawin? Kontakin ba natin ang ibang pamilya upang sabay na harangin ang kanilang negosyo? Hindi mahalaga ang kanilang negosyo dahil sa kakayahan ni Elena, hindi siya mauubusan ng pera. Kung haharangin natin ang kanilang negosyo ngayon, magpapaalarma lang ito sa kanya. Kaya, Una, subaybayan ang bawat galaw ni Elena at imbestigahan ang kanyang mga karanasan sa mga nakaraang taon. Pangalawa, kontakin si Jose, ang perpektong isa ng Bundok Ziway, ang international na assassin, si Eduardo at ang ninuno ng pamilyang Santos. Sa katimugang hangganan si Pedro. Kahit magkano ang halaga, gusto kong magtrabaho sila para sa akin. Si Jose, ang perpektong isa. Siya ang may titulong pangunahing master sa ating bansa. Sinasabi na ang kanyang panloob na lakas ay napakalalim. Sa tingin ko, siya lang ang kaya ng hawakan si Maria ng madali. At mayroon tayong impyernong Shura, ang hari ng pagpatay na may sikat na pamamaraan ng pagpatay. Sa kanyang tulong, kahit may magagaling na kakayahan, si Maria ay mamamatay lamang. At ang master ng pamilyang Santos, si Pedro. Siya ay hindi lang may malalim na panloob na pagsasanay kundi bihasa rin sa sining ng laso na gu. Ito ay pwedeng pumatay ng tao nang hindi nakikita. Kukontakin ko po sila agad. Puta, nagsimula ako sa wala at lumikha ng malaking negosyo. Sa tingin mo ba, ikaw na isang maliit na babae, kayang makipagkompetensya sa akin? Bago ako mamatay, isasama ko ang iyong pamilyang krus sa impyerno ng sama-sama o kaya'y mahihiya ako na harapin ang aking mahal na apo. ano? Ang pamilyang Lawa ay may 100 taong gulang na ginseng hanggat inumin ito ni Ernesto. Hanggat inumin ng Gili ang ginseng, hindi lang gagaling ang kanyang mga sugat, kundi aangat din ang kanyang kultibasyon. Pero Pero ano, huwag mag-alinlangan. ang pamilyang Reyes at Lawa ay may malapit na ugnayan. Kahit mag-alok ka ng malaking halaga, mahirap itong bilhin mula sa pamilyang Lawa. Madali lang, kunin mo ang lumang ginseng na yon. Ako, Oo, o ako, sinaktan mo si Ernesto, hindi kita pinatay. Pinagbigyan pa kita. oo, tama ka, aalis na ako. Teka. Inumin mo ito. Ano ito? Virus ito. Nakuha ko ito nung lumalaban ako sa mga rebelde sa Timog Afrika. Biba Clark, kailangan ba ito?
Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, papatayin kita o inumin mo ito. Magsumikap ka para sa akin. Pagkatapos kung malutas ang mga gawain ng pamilyang Reyes, bibigyan kita ng antidote. BB Clark, wag mo akong takutin. Alam kong ayaw mong pumatay sa bansa. Mali ka. Alam kong nakataya ang buhay at kamatayan ko at hindi maaaring magkaroon ng anumang aksidente. Bukod dito, pinatay ko si Arturo sa harap ng maraming tao. Sa tingin mo ba hindi ako mangahas na patayin ka? Ako, Gusto mo bang subukan? Ma'am Reyes, nirerespeto ko po kayo ng sobra at handa akong maglingkod sa inyo. Pero sa tingin ko lang, hindi nyo kailangang kontrolin ako. Kung hindi kita kokontrolin gamit ang droga, paano kita mapagkakatiwalaan? Halimaw, huling beses na kitang tatanungin, iinumin mo o hindi? Ma'am Reyes, huwag nyo po akong pilitin. Hindi, sige, wala ka ng pagkakataon. Ma'am Reyes, kailangan po ba talaga ninyong gawin ito? Wala ka talagang alam sa akin. Yang matandang si Juan, mayaman at walang takot sa kamatayan. Tiyak na nakakatakot ang kanyang paghihigante. Hindi ko pinapayagan ang kahit anong bahagi ng plano ko na magkamali. Kung hindi ka nasa panig ko, magiging kaaway kita at aalisin kita sa lalong madaling panahon. Inumin ko na po. Inumin ko na po. Akala mo ba talagang bibigyan kita ng pagkakataon? Ma'am Reyes, pakiusap po, patawarin nyo ako. Mula ngayon, susunod na po ako sa inyo. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa akin, manatiling tapat. Kung hindi, pagsisisihan mong nabuhay ka sa mundong ito at saka may palayaw ako sa ibang bansa. Banal na Phoenix. Banal na Phoenix? Ikaw ang banal na Phoenix sa ilalim ng mundo sa ibang bansa na nagpapanginig sa lahat ng madidilim na organisasyon? Oo, ako nga. Kung ganoon, hindi na sayang ang paghihirap ko. Ang hamak na si Arturo Reyes, napakamangmang niya, kaya ako nagdusa ng husto. Kung alam ko lang na siya ay nakikipag-ugnayan sa iyo, ang banal na Phoenix. Hindi ako mangangahas na magtrabaho para sa kanya kahit bigyan pa niya ako ng 10 bilyon. Pero Genia Cruz, may isang bagay akong hindi maintindihan. Dahil alam mo na si Jake Reyes ay gagawa ng isang nakatutuwang kontra-atake, bakit hindi mo na lang... Napakatanga na patayin siya ngayon. Ang kanyang kapangyarihan sa Qingzhou ay hindi dapat maliitin. Kung papatayin ko siya ngayon, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. At hindi ito lugar na walang batas. Malapit na siyang mamatay. Hindi ko kailangang maghintay ng matagal. Makatuwiran po iyan. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Pumunta ka na sa pamilyang Lawa at dalhin mo sa akin ang ginseng na yon. Tandaan mong huwag gumamit ng ilegal na paraan. Hindi gagamit ng ilegal na paraan, paano ko po makukuha yon? Maaari mo itong bayaran. Hanggat ang presyo ay hindi labis, bilhin mo. Ililipat ko sa iyo ang pera. Nag-aalala po ako na baka hindi nila ito ibenta. Problema mo yan. Kung hindi mo kayang hawakan ang maliit na bagay na ito, ano ang silbi mo? Pupunta na po ako. Tandaan, huwag gumamit ng ilegal na paraan. Hindi ako gumagamit ng dahas. Jesse Cruz. Jingse Cruz. Emma, napakagalang niya. Bakit? Ako ang pinakamahusay sa pakikitungo sa mga kontrabida. Magaling. Mabait na bata si Ernesto. Kung hindi siya lumaban para protektahan ako, hindi siya masasaktan ng ganito. Tandaan mo, kung wala si Gieng Clara, mamamatay sana kami sa gutom sa lansangan. Si Gieng Clara ang aming tagapagtaguyod. Pagkatapos kung mawala, dapat makinig ka sa kanya. Lolo, gagaling po kayo. Mabubuti kayo. Baliw na bata, lahat naman mamamatay balang araw. Huwag kang umiyak. Lumabas ka at maghintay. May sasabihin ako kay Gieng Clara. Gieng, Clara, pagkatapos kong mawala, si Ernesto ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, basta may makakain ako, magkakaroon siya ng sapat na pagkain. Ano ito? Galing kay Ernesto, hindi siya tunay kong apo. Noong 16 siya,
Natagpuan ko siya sa tabi ng basurahan. Puno siya ng dugo at malubhang sugat, naghihingalo na siya. At wala siyang maalala. Inuwi ko siya. Ito lang ang tanging ebidensya sa kanya. Jane Clara, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, tulungan ninyo po siyang mahanap ang kanyang pamilya. Kaya ninyo ba yon? Sige, pangako. Sige, makatitiyak na ako. Nico! Tatay, tiyak na ililigtas ko si Ernesto. Siya nga pala, muntik ko nang makalimutang itanong sa iyo. Hindi ba't 10 taon kang nag-aral sa ibang bansa? Anong ginawa mong pag-aaral? Ako, At hindi ko lang maintindihan bakit mo pinatay si Arturo sa harap ni Guro Hayes. Makapangyarihan si Guro Hayes at naghihingalo na siya. Pinatay mo ang kanyang pag-asa. Magkakaroon ng isang nakakatakot na paghihiganti. Hindi mo ba naisip iyon? Bakit mo ginawa iyon? pinag-isipan ko po kaya ginawa ko. Anong ibig mong sabihin? Suriin ko po para sa inyo. Una, inapin ni Arturo ang pamilya natin ng husto, dapat siyang mamatay. Ikalawa, kung papatayin ko si Arturo, tiyak na gaganti si Jose. Kaya mas maganda na ituloy na lang at gawin ito ng mas lubusan. Saka ako masisiyahan, hindi ba po? Bakit hindi? Ikaw. Tay, ako na po ang bahala. Hindi nyo na kailangan mag-alala tungkol sa kahit ano. Kaya kong hawakan lahat. Oo, tay, walang tatalo kay Maria. Wala siyang hindi kayang gawin. Hindi ka gaanong matutulungan ni tatay. Magsalita ka? Panginoon ko, nakakonekta na kami sa database ng Qingzhou at nakuha na ang daloy ng pondo ni Jose. Samantala, nalock din namin ang lahat ng mga pagbabago ni Jose. Kaya ano ang pagbabago? Si Jose Hayes ay nakikipag-ugnayan sa ninuno ni Josue Hale ng pamilyang Hele at sa Hale Shura, si Ethan Wells mula sa Blackwater Company. Nagpadala rin siya ng lihim na liham, sinusubukan pa naming i-decode. Ito ay malamang na liham para sa isa pang master. Sige, nakuha ko, patuloy na bantayan. Sige, nakuha. Sino yan? Oh, Master Lake, pasensya na po sa paggising ko sa inyo. Ay, Ginong Lawa, pasensya na po sa paggising ko sa inyo. Sino ka? Ano ang gusto mo? Guardia! Guardia! Matanda, tumigil ka sa pagsigaw. Pinatay ko na lahat ng mga bodyguard sa labas. Pinatay mo sila? Oo, lahat sila. Wala akong alitan o galit sa'yo, tama? Wala nang alitan o galit ngayon. Pero sa hinaharap, mahirap sabihin. Kung handa kang makipagtulungan, magiging panalo-panalo ang sitwasyon. Paano mo gustong makipagtulungan? Talagang prangka ka. Diretso ko nang sasabihin. Sana bilhin ko ang iyong 100 taong gulang na ginseng. Ikaw ang magsabi ng presyo at hindi kita sasamantalahin. Ibenta mo na lang sa presyo ng merkado. Gusto mong bilhin ang kayamanan ng aking pamilya. Oo. Dapat mong malaman, ang pagkakaroon ng kayamanan ay nagiging krimen. Kung ibebenta mo ito sa akin, magkakautang ako sa iyo. Kung hindi mo ito ibebenta sa akin, hindi ito kayamanan, kundi sakuna para sa iyong pamilya. Binabantaan mo ako. Maaaring ito ay banta o katotohanan. Nasa iyong desisyon ito. Manghuhutot, sa tingin mo ba ang pamilyang Lawa ay mahina? Paano mo magawa isang kontrabida insultuhin ako? Alam mo kung sino ako. Kung hindi man kita kilala, hindi ako karapat dapat maging pinuno ng pamilyang Lawa. Manghuhutot, ikaw na masamang tao na gumawa ng hindi mabilang na krimen, mapapahamak ka. Sino yan? Walang hanggang buhay, walang hanggang pagpapala. Sino yan? Walang hanggang buhay, walang hanggang biyaya. Ikaw si Pedro, ang ganap na guro ng bundok ng bituin. Ako nga. Pedro, wala akong galit sa'yo. Bakit mo ako hinaharap? Ikaw masamang erehe, dapat kang patayin ng lahat. Pedro, huwag kang makialam sa aking mga gawain. Aalis na ako. Umalis ka sa aking daan. Kanor, dahil nandito ka, hindi ka na makakaalis.
Alam mo ba kung sino ang nag-utos sa akin na bilhin itong lumang ginseng? Nakikinig ako. Si Maria. Nakatira ka sa bundok ng bituin. Baka hindi mo pa narinig si Maria. Siya ang bangungot ng lahat ng mga organisasyon sa ilalim sa ibang bansa. Si Maria, narinig ko na siya. Kilala mo siya? Mabuti. Kailangan ni Maria itong lumang ginseng para iligtas ang mga tao. Pinapayuhan kitang huwag mong pigilan. Tumahimik ka. Si Maria ang pinakamataas na pinuno ng mga bandido. Wala akong pakialam sa kanyang masasamang gawa sa ibang bansa. Pero dahil bumalik siya sa bansa, hindi ko na basta-basta manonood lang. Isang pinuno ng bandido? Ano? Hindi ganoon? Si Maria ay dalubhasa sa pagtulong sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa loob at labas ng bansa, ginagalang ng lahat ang kanyang iba't ibang mabubuting gawa. Kahit hindi ako mabuting tao, pagdating kay Maria, bibigyan ko siya ng thumbs up. Ipinagmamalaki niya ang sarili para takpan ang katotohanang gumawa siya ng masama. Ano ang sinabi mo? Juan, walang kabuluhan. 6 na taon na ang nakalipas, naglakbay siya ng libu-libong milya at sinira ang lobo sa disyerto ng Timog Africa. At nailigtas ang isang doktor militar na si Lydia Cruz. Tawag mo yan sa pagmamalaki sa sarili? At 5 taon na ang nakalipas, tinulungan niya ang ating mga kababayan na ay inaapi sa ligo laban sa Flying Sands Society. Tawag mo yan sa pagmamalaki sa sarili. At Tama na, hindi walang batas ang ibang bansa. Ang mga pamahalaan ng iba't ibang bansa ang bahala dito. Kahit gaano pagawin ni Maria, hindi nito mababago ang katotohanang pinuno siya ng bandido. peste, bakit mas ikaw pa hindi makatuwiran kaysa sa akin? Sobra na ang kalokohan. Pedro, hindi mabilang ang iyong mga kasalanan. Ako na ba ang gagawa o kusang loob mong sumuko sa parusa? Wala nang usapan? Wala akong transaksyon sa masasama. Hindi ka ba natatakot kay Maria? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kitang harapin, hahanapin ko siya mismo. Hindi siya makakatakas. Sige, matandang bagay, makikipaglaban ako sa iyo. Sinasabi na ang sining pandigma ni Ramon ay napakahusay, ngunit tila pangkaraniwan lang. Alam ng lahat sa mundo na ang pagsasanay ni Juan, Ang pinakamahusay sa mundo. sino mang dalubhasa sa harap mo ay mahina at walang kwenta. Guro Pedro, pinupuri mo ako. Sinasabing si Divina ay napakalakas sa ibang bansa, pero nagdududa ako na kung kaya niyang tumanggap ng isang palad mo. Teknikang pagsipsip ng kapangyarihan. Talaga itong teknikang pagsipsip ng kapangyarihan. Sisipsipin ko lahat ng kapangyarihan mo. Iiwan kang walang kwentang tao. Demonyong sining lang ito. Paano kang nangahas na maging mayabang sa harap ko? Umalis ka. Magaling! Pindutin ang like button. Makulit! Jose, nakuha namin siya. Lumapit sa akin ang demonyo para bumili ng lumang ginseng. Tinulungan ako ni Andres na mahuli siya. Mabuti. Magaling at saka sundin mo lang ang plano. Ang ibig kong sabihin pagkatapos nito, huwag kang mag-alala. Patay na ang apo ko at ako'y mamamatay na. Ililipat ko lahat ng shares ko sa iyo pagkatapos nito. Sang-ayon na. Jose, tunay kang tapat. Huwag mag-alala. Talagang tutulungan kita dyan. Sige. Emilia, maghintay ka lang at makikita mo. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nakabili ng ginseng sa tagal na? Ma'am, bakit kayo nagpadala ng mabangis at masamang tao para sa pilitang kunin ang aking lumang ginseng? Hindi ito angkop. Ricardo Santos. Giinggi, Clara, bakit ka nagpadala ng isang mabagsik at masamang tao para sa pilitang kunin ang aking lumang ginseng? Hindi ito angkop. Ricardo Lago. Oo, ako nga. Nahuli mo ang halimaw ng dugo. Giinggi, Clara, matalino ka. Ginoong Lago, hindi ko alam na meron kang labis na lakas. Maging tapat tayo. Gusto mo ba ang lumang ginseng o ang halimaw ng dugo? Pumunta ka sa aking villa. Huwag mong istorbuhin ang sinuman, bibigyan kita ng 30 minuto.
Kung lumampas ka sa oras, ang lumang ginseng ay hindi na ibebenta sa iyo. Sige, pupunta ako agad. Puno, maglalakbay ako ng malayo. Alagaan mo ang tatay ko at si Ernesto. Naintindihan? Manatili ka rito at huwag gumala. Sige, magiging maayos ka, di ba? Baliw na babae. Anong hirap ang makakapigil sa akin? Kaya ko ang lahat. Sige. Ginoo, si Emma ay nagsimula na pumunta sa bilya ng pamilya Lago. Mabuti, handa na ba si Josue Hale? Handa na siya. Mabuti. Sabihin sa kanya na pumunta sa ospital upang patayin sina Albert, Gracia at Ernesto at putulin ang kanilang mga ulo. Putulin ang kanilang mga ulo. Putulin po ang kanilang mga ulo? Amo, seryoso po ba kayo? Siyempre, seryoso ako. Mamamatay naman ako. Ano pa ang dapat kong alalahanin? Tumatakas si Jose sa katimugang hangganan. Ano ang kinakatakutan niya? Takot ka. Amo, napakalaking bagay po. Hindi ko po kaya. Wala kang kwenta. Ako na ang gagawa. I-dial mo ang telepono at ako na ang kakausap sa kanya. Kapag inilagay ko ang mga ulo ng 3 pinakamalapit na tao sa harap ni Emma, malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng masaktan ng puso. Sino yan? Anong ginagawa mo? Basura. Hindi si Ernesto Lee. Huwag gumalaw. Sino ka? Ben Lane mula sa DIB. Joshua Hale, ginawa mo lahat ng masasama. Sa wakas, nasa kamay ko ka na. Nag-set ka ng bitag para sa akin. Oo, ilagay mo ang iyong mga kamay sa ulo mo at mag-squat ka. Paano kung tumanggi ako? Sino ang tingin mo sa sarili mo? Lumuhod ka agad. Hindi ko alam kung paano gawin iyon. Kung may lakas ka ng loob, barilin mo ako. Joshua, kung lalaban ka sa pag-aresto, may karapatan kaming barilin ka sa lugar. Binabalaan kita, lumuhod ka agad. Mga talunan, gusto niyo akong arestuhin? Kapal ng mukha mo. Matulog ka na. Ano ang ginawa mo sa kanila? Wala. Isang maliit na spell lang. Ben Santos, di ba? Gusto mo akong arestuhin? Kung yan lang ang kaya ko, hindi sana ako tatagal ng ganito. Ikaw! Pagpatay sa'yo parang pumatay ng langgam. Ang dahilan kung bakit hindi kita pinapatay ay para panatilihin ang damong buhay para malaman ang kinaroroonan ni Ernesto Gonzalez. Sabihin mo, nasaan siya? Wala akong sasabihin sa'yo. Kung hindi mo sasabihin sa akin, marami akong paraan para pahirapan ka. Sabihin mo o hindi? Hindi! Kung hindi mo sasabihin, papatayin ko ang lahat ng tao dito. Wala kang iniwan sa akin na pagpipilian. Papatay ng isa para ipakita sa'yo. Yumuko ka at tumingkayad. Emma Cruz? Yumuko ka at tumingkayad. Akala mo kaya mong takutin ako ng baril?
Emma, huwag mong hiyain ang sarili mo sa harapan ko. Ano? Paano nangyari ito? Imposible ito. Ang iba ay walang magagawa sa iyo gamit ang baril. Pero kaya kitang patayin gamit ang baril. Tumingkayad at ilagay ang ulo sa kamay. Bakit mo ako inatake? Baliw ka ba? Miss Reyes, Okay ka lang ba? Maria, nahawaan ka ng na sumisipsip ng dugo. Malapit nang dumami ang uod sa katawan mo na may libu-libong uod. Sa oras na iyon, matrap ka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kasuklam-suklam ka. Kasuklam-suklam, ang uod na sumisipsip ng dugo ay isa sa aking kapangyarihan. Paano ito magiging kasuklam-suklam? Miss Reyes, okay ka lang ba? Maria, sobrang binigo mo ako. Akala ko na magiging magaling kang kalaban. Hindi ko inaasahan na magiging napakamahina mo. Napakahina mo. Ikaw? Talaga? Ayos ka lang? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganun kahina. Kung mahina ako, paano kita makakalaban? Imposible. Paano nangyari ito? Kumakapit ka lang. Ang sino mang nasa ilalim ng spell ko ay hindi maaaring maging ligtas at walang sakit. Oo. Paano ko ito ipapaliwanag sa'yo? Hindi ka magtatagal. Binibiro lang kita. Kung gaganap ako sa isang maikling drama, maaari akong isang Oscar-winning na Best Actress. Pero sinabi mong mahina ako, hindi ko yan matatanggap. Talagang okay ka. Paano nangyari? Bakit? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na immune ako sa lahat ng lason. Marami siyang uod at guba ka hindi mo makontrol. Paano kung Ano ang gusto mong gawin? putulin ang mga litid niya? Sinasabi ko lang, kung sa tingin mo hindi ito magandang paraan, kalimutan mo na lang. Sige, makikinig ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Sige, Hindi ka sumusunod sa mga patakaran. Ano ang gagawin mo? Kamay ko, paa ko. nabigo ka pa rin sa akin. Sinira mo ako. Demonyo ka. Siya nga pala, Mrs. Santos, hindi ka ba pumunta sa villa ng mga Reyes? Hindi makakatakas iyong matandang ginseng. Bakit ka nagmamadali? At sadyang pumunta ako roon para makuha ang atensyon ni Juan. Talagang natupad niya ang aking inaasahan. Ang galing. Ngayong nasa atin si Jose, maaari na nating arestuhin si Juan Cruz. Huwag mo nang isipin yan. Wala kang makukuha sa akin. Wala kang sasabing maganda, diretsahan ka naman, kaya naman nakakabagot. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam anong ginawa mo sa akin kanina? Ganon din ang gagawin sa iyo ni Gang Cruz. Hindi, mas exciting. Pwede itong karayom na agad tumagos sa utak mo at papahirapan ka ng mahigit 2 oras araw-araw. Isang turok, panghabang buhay. Wow, ang galing. Gusto mong subukan? Kalimutan mo na. Hindi ko ito ma-enjoy. Mukhang ikaw lang ang makaka-enjoy nito. Hindi! Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Wala kang paninindigan. Ma, gusto ko nang umuwi. Kumusta? 25 minuto na. Sinasabi ko sa'yo na kung hindi ka darating, hindi na makukuha ang lumang ginseng. Sabi mo parang dumating ako sa tamang oras, ibebenta mo sa akin. Anong ibig sabihin mo? Hindi mo ba alam ang ibig kong sabihin? Pumirma ka ba ng ilang uri ng kasunduan kasama si Luis? Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Saka ako ipapaliwanag sa'yo. Malapit nang matapos si Luis. Kalimutan mo na, ikaw na magsabi sa kanya. Sige, Master Reyes. Ako si Captain Santos mula sa DIB. Umupa si Luis ng tao para pumatay. Maraming ebidensya. Huwag kang malito at sirain ang pamilyang Reyes. Kanina lang, si Carlos Garcia ay dinakip namin.
Oo, tapos na. Ginoong Reyes, Juan, bakit ka nandito? ibigay mo ang phone mo. Emma Santos, Mas mabilis ang iyong aksyon kaysa sa inaakala ko. pumunta ka mag-isa sa villa ng pamilya Reyes. Ayusin natin ang ating alitan dito ngayon. Sa tingin ko, hindi ito kailangan. Mas mabuting maghanda kang tanggapin ang mga legal na parusa. Kung hindi ka pupunta, sisirain ko ang lumang ginseng na iyon. Sige, gawin mo. Hindi ako naniniwala na iisa lang ang lumang ginseng sa mundo. At saka, ang mga lawa at ang kanilang mga utusan at mga bantay kabuuang 45 katao. Kung hindi ka darating, mamamatay silang lahat. Jose, huwag kang magpadalos-dalos. Mamamatay na ako. Kapitan Reyes, kailangan ko bang mag-alala sa anuman? Jose, huwag kang maging alarmista. Walang gustong tumulong sa iyo na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Miss Cruz, kumusta po? Eduardo Gonzales? Oo, ako nga. Masyadong nainip siguro Santos. Kung ako at si Joshua Fernandez ay pumunta sa ospital ng magkasama, sana'y naging multo ka na. Talaga? Sinabi mo lang na walang gagawa nito para kay Guro Santos. Mali ka, handa akong gawin ito. Kukunin ko ang pera at tatapusin ng trabaho. Juan, kung talagang pinatay mo ang maraming tao, sa tingin mo ba kaya mong makalabas ng bansa? Kung papatayin ko man sila o hindi, hindi mo ako basta-basta pakakawalan. Kaya mas mabuting patayin ko na sila para makakuha ng mas maraming pera. Ikaw! Maria, nasil ko na ang villa at lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Pupunta ka ba o hindi? Bigyan mo ako ng malinaw na sagot. At huwag mong subukang gamitin ang guard force. Kapag nahanap ko na ito, sisirain ko ang pamilyang Lawa at aalis agad. YNH Cruz, bakit mo binaba ang telepono? Napakaraming buhay, kailangan nating iligtas sila. Ano ang plano mo? Ano ang dapat nating gawin? Paano kung kontakin ko ang mga gwardya? Hindi yun gagana. Si Antonio ay napakagaling. Nararamdaman niya ang paggapang ng langgam sa loob ng 1 kilometrong radius. Bago pumasok ang mga guard, aalis siya agad. Kaya sa tingin ko, hindi siya dapat pumapatay ng tao, kundi para pilitin akong pumunta doon. O ano po ang dapat nating gawin? Hindi po natin ito pwedeng baliwalain. Kung may magkamali po, ako po ang sisisihin sa lahat ng kahihinatnan. Lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin. Pupunta ako. Malalagay po ba kayo sa panganib? Kung si Ernesto ay maayos at sasama sa akin, walang magiging problema. Pero wala siya ngayon dito, si Eduardo Santos ay mahirap harapin. Kaya po, pupunta pa ba kayo? Ano pa ang magagawa ko? Ako po, Iiwan ko sa iyo ang lugar na ito. Ako ang hahawak sa pamilya Garcia. Huwag kang mag-alala, hindi ko iiwan sa iyo ang gulo. teka, Ano yung problema? sasama ako sa'yo. Bawal kang pumunta. Kung mahuli ka nila, ililigtas ba kita o hindi? Pakalmahin mo ang mga taong iyon. Kontakin ang mga gwardya at manatiling handa. Pero masyadong mapanganib para pumunta kang mag-isa. Si Efren ay kilala bilang ang hari ng pagpatay. Maraming bansa ang nagpadala ng tropa para mahuli siya, ngunit nabigo. Mas nakakatakot pa si Juan. Wala nang ibang paraan. Kailangan kong pumunta. Di ko kayang manatili lang at panoorin kang mamatay mag-isa. Pananagutan ko sa sarili kong mga kilos. Nagsimula ang usaping ito dahil sa akin. Pupunta ako ngayon kahit mabuhay o mamatay. Walang takas si Jake. Kailangan kong ipadala mo ang mga gwardiya sa oras na iyon at arestuhin siya ng buong lakas mo. Naunawaan. Alagaan mo ang pamilya ko pagkatapos nito at iligtas si Ernesto. Ito lang ang hinihiling ko. Kaya mo ba? Sigurado. Salamat. Nandito siya. Banal na Phoenix, minsan inisip kong labanan ka muli, pero hindi ko inaasahan na durugin kita ng ganito. Talagang binigo mo ako.
Talagang binigo mo ako. Ang pinuno ng mga tulisan, banal na Phoenix, hindi ka pwedeng gumawa ng masama sa bansang ito. Makakakuha ka ng parusa ngayon. Juan, ang ganap? Oo, ako yan. Bah, tinatawag mo akong tulisan? Ako ang gumagawa ng masama? Kung gumawa ako ng mga bagay na walang mga prinsipyo tulad mo, matagal nang namatay si Jose. Dinukot mo ang 12 ng tao ng pamilya ng Lawa para takutin ako. Sabihin mo, sino ang tunay na tulisan? Pangahas ka. Joanna, pinapayuhan kita na huwag kang gumalaw o babarilin ko ang ulo mo. Subukan mo. Nakatayo ako sa pagitan mo at ni Jose. Kung babarilin mo, iiwas ako at mapapatay mo si Jose. Ano ang gusto mong gawin? Juan, protektahan mo ang iyong amo. Mag-ingat sa mga bala. Magsisimula na akong pumatay. Ikaw? Juan Ramos, nadidismaya ka pa ba? Sinadya mong isingit si Ginoong Santos sa gitna, di ba? Siyempre, ang pinakamalaking hirap sa larong ito ay kayo ni Pedro ang sabay na aatake sa akin. Matibay ang pagkakaibigan ni Pedro kay Jack Santos. Tiyak na poprotektahan niya si Jack. Bukod, hindi pa nagpapadala ng pera si Jack sa'yo, di ba? Paano mo siya hahayaang mamatay? Maria, magaling na taktika. Una, umatake ka gamit ang mga bala ni Juan. Pagkatapos, ginamit mo si Ginoong Santos bilang target para maantala ako. At sinamantala mo ang pagkakataon na saktan ng malubha si Juan. Humahanga ako sa'yo. Maria, aaminin ko, natalo ako. Buong puso kong tinatanggap ang pagkatalo. Sa wakas, nalaman ko kung bakit mo nakamit ang ganitong tagumpay. Sa loob lamang ng 10 taon. Hindi ka lang talento sa martial arts kundi napakatalino mo rin. Nakakatakot ka. Bilang isang babae, nakalabas ako sa mundo ng mga lalaki upang makilala ang aking pangalan. Kailangan ng estratehiya at paraan. Babae, ang galing ng babae. Juan, 3 araw ang nakalipas, iginagalang kita bilang nakatatanda. Sa loob ng 3 araw, nagbago ang lahat. Kung hindi mo pinatay si Jose, kahit gusto mo ang kalahati ng ari-arian ko, hindi ako magdadalawang isip na ibibigay ito sa iyo. Maria, alam mo ba na bago ito, itinuturing kita bilang aking apo? Ang lahat ay may sanhi at bunga. Dapat mong malaman na ang mga ito ay hindi ko sinimulan. Hindi mo matanggap na sinira ko si Jose. Hindi ko rin matiis na ginahasa niya si Elena at binantaan ng tatay ko. Pero pinatay mo siya. Ayokong magpaliwanag dahil sa kabutihan mo sa akin, mula noong bata ako, sasabihin ko kung bakit ko siya pinatay. Bago ka dumating, binantaan niya ako gamit ang buhay ni Pablo at ng tatay ko, hiniling sa akin at kay Elena na sumayaw ng hubad. Sinabi niyang gagawin ang buhay namin mas masahol pa sa kamatayan. Sinabi niyang papatayin niya ang buong pamilya ko. Hindi lang ito isang banta, naniniwala ako na kung lalaban kami, talagang gagawin niya ito sa amin. At alam mo naman ang pagiging pabaya ni Jose at tiyak na ikaw ay tumulong siyang linisin ang gulo. Ngayon may saysay na sabihin ng mga ito. Alam mong masama ang ugali ni Jose, pero pinagbibigyan mo pa rin siya. Alam mong demonyo siya, pero pinilit mo akong pakasalan siya. Sapat na ito para patunayan na hindi ka kasing buti sa akin gaya ng sinabi mo. Tama ba ako? Wala nang saysay ang sabihin ito ngayon, mamamatay na ako. At nakagawa ako ng pambansang krimen. Maria, ngayon ikaw o ako ang mamamatay. Kaya, tara. Pedro, ikaw na ang bahala. Basta patayin mo si Maria. Tutuparin ko ang lahat ng pangako ko. Ginoong Santos, wala ka ng paraan ngayon. Natatakot ako mahirap tuparin ang mga ipinangako mo. Pero huwag kang mag-alala. Lumabas ako ngayon hindi para sa iyong piso, kundi para bayaran ang iyong utang na loob. Ang iyong kagandahang loob ay marangal. Salamat. Maria, napakataas ng iyong pagsasanay sa murang edad. Talagang humahanga ako sa iyo. Hindi na kailangan ng magagalang na salita sa pagitan natin. Lumaban tayo. Sige.
Ano? Maria, huwag kang makipagpalad sa palad sa kanya. Ang matandang ito ay nagsanay nito buong buhay niya. Hindi mo siya matatalo. Ano ang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba gusto ko ito? Banal na Phoenix, ang iyong pagsasanay ay napakalalim, lampas sa aking imahinasyon, ngunit hindi ka pa rin kalaban ko. Ngayon dito, mamamatay ka. Bigay mo ang baril. Juan Hayes, buwisit ka, kadiri kang gago. Elena, oras na para tapusin ito. Elena, ang kapal ng mukha mo, nalokohin ako. Higit pa doon, lason ang mga karayom na ito. Nakuha ko sila sa mga uod ni Hale. Mamamatay ang ordinaryong tao sa 1 segundo. Kung mataas ang iyong pagsasanay, baka tumagal ka ng ilang minuto. Kadiri. May baril ka? Hindi mabilang ang dala ko. Sinadya mong mapaiwan sa simula para maliitin kita? Kung gumamit ako ng gintong karayom sa unang pagkakataon, mag-iingat ka. Kaya pinatikim kita ng tamis para lokohin ka. Hindi pa ako nakakita ng ganyang napakasama at walang hiya na tao. Ako ba? Bah, matandang gago, naghanda ka ng maraming patibong at hinintay si Gomong Cruz at inaasahan mong magiging tanga siya. At hahayaan kanyang patayin siya. Kung lalaki ka talaga, halika rito. Harapin si Gneng Cruz ng isa-isa. Sa tingin ko wala kang lakas ng loob. Mukhang ang balat mo ay hindi ganoon kakapal. Nahuli ka at dumura ka ng dugo. Halika, subukan mong dumura muli. Gengi Cruz, wala po akong pakialam. Marami kang ginawang krimen, akala mo hahayaan kitang tumakas? Pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Maria, nanalo ka. Halika na. Nasa sulok ka na at gusto mo pa akong pumatay sa iyo at ako ang sasalo sa legal na responsibilidad. Akala mo gagawin ko? Natatakot ka sa batas? Bakit hindi ako matatakot? Sa totoo lang, hindi ako natatakot pero sinusunod ko ang batas. Marami akong kinakatakutan. Una ay ang karma. Ikalawa ay ang konsensya. Hindi ako naghahangad na maging kilala sa buhay at trabaho pero dapat malinis ang konsensya ko. Sa huli, sinusubukan mo akong turuan ng leksyon. Masyado kang mapagmataas sa iyong buhay. Palagi mong iniisip na mas mataas ka at minamaliit mo ang lahat. Ngunit sa huli, hindi ka pinapatawad ng karma. Hindi mo talaga ako papatayin. Pumatay sa iyo. Magpaparumi sa mga kamay ko. Kung ganoon, ako na lang ang gagawa nito. Gusto mong lasunin ang sarili mo? Pakiusap. Maria, pwede mong gastusin ang pera ng malaya. Pagkatapos mong mag-abroad, dapat mong pigilan ang sarili mo. Hihintayin kitang bumalik. Pagkatapos mong makamit ang mga layunin mo. Salamat po, Lolo. Salamat. Gino. Bakit mo ito ginagawa? Alam ko ang DIB ay walang magagawa sa isang taong mamamatay na. Nakagawa ako ng malubhang krimen at karapat-dapat lang akong mamatay. Sa huling bahagi ng aking buhay, gusto kong maging disente, isa itong uri ng dignidad. Maria, halika rito. Mamamatay na ako. Bago ako mamatay, may sasabihin ako sa iyo. Sige. Sa totoo lang, sa puso ko, lagi kitang itinuring na pamilya ko. Lagi kong inaasahan na ikakasal ka sa pamilya ko. Hindi ko talaga alam na gagawin ni Arturo ang ganoon. Kahapon, kahit ipakulong mo siya habang buhay, hindi kita sisihin, pero hindi mo dapat ginawa yon. Hindi po kasalanan ninyo. Hindi rin akin. Ayaw ko rin pong gawin iyon. Pero, Jake, kailangan ko po. Elena, sana ikaw ang apo ko.
Panginoon. Hindi. Tapos na po ang galit. Makapagpahinga na po kayo ng payapa. Sumusuko kami. Matalino si Master Juan. Inalok niya ang lumang ginseng ng kusang loob. Iniligtas ko ang buong pamilya niya. Kung wala siyang utang na loob, sayang ang buhay niya. Maria, Ang sabaw ng lumang ginseng. Lumabas kayong lahat. Gagamit ako ng panloob na enerhiya para itulak ang dugo sa mga meridian para kay Ernesto. Para tulungan siyang ganap na maabsorb ang gamot. Ito ay tanda ng pagbubukas ng mga kakaibang meridian. Ernesto, ikaw. sino ka? Sino ako? Hindi mo ba ako kilala? Bobo ka ba? Pangahas kang bastusin ako. Pangahas kang bastusin ako. Anong pinagsasabi mo? Pangahas ka. Akala mo kaya mo akong lokohin lagi ha? Pero hindi ka naman kapantay ko. Binugbog ko ba siya? Kagaling lang niya. Mukhang kailangan kong baguhin ang ugali ko. Anong nangyayari? Nag-away ba kayo? Bakit si Juan nakahiga sa sahig? Ayos lang, binugbog ko lang siya. Ano? Maria, hindi pa gumagaling ang sugat niya. Bakit mo siya sinaktan? Bakit? Tulungan mo siya. Juan, gising ka na. Sino ka? Anong nangyayari? Nawala ba ang memorya niya? Mukhang ganun. Wala na sa usapan kung sino kami. Alam mo ba kung sino ka? Ako si Juan Lee, ang batang Panginoon ng sekta ng pagsugpo ng dragon. Ang batang Panginoon ng sekta ng pagsupil sa dragon? Ano yan? Hindi ko gaanong alam. Nakarinig lang ako ng ilang chismis na ang DSS ay isang lumang sekta. Nakatira sila sa kabundukan ng Kunlun. Ano pa? Napaka-misteryoso nito, kaunting alagad ang lumalabas. Pero may isang tao noon. Dugong kamay. Ang emperador ng ilalim ng lupa ng hangganang timog, siya ay mayabang at mapang-api at pumatay ng maraming tao. Nagpadala ang mga autoridad ng maraming puwersa para arestuhin siya, pero nakatakas siya. Nang bandang huli, nagpadala ang DSS ng isang tao para linisin ang bahay at pinatay siya. Dahil dito, nagpakita ng kaunting muka ang DSS. DSS. Kino, Miss Cruz. Nasaan ako? Naalala mo ako. Mr. Cruz? Grace. Master Cruz. Oo, ako nga. Lito, sinaktan mo si Master Cruz. Papatayin kita. Uy, Ernesto, huwag kang mag-init. Tauhan ko na siya ngayon. siya ay... Ito ang Jade ng DSS. Kumikinang ito, ibig sabihin ang mga tao mula sa DSS ay darating na. Ernesto, takbo. Tumakbo ka ng malayo hanggat kaya mo. Ipaghiganti mo ako pagkatapos mong matutunan ang sining ng pagpapasuko ng dragon. Takbo. Tatay. Hindi, papalapit na ang reyna ng multo. Ang reyna ng multo, sino siya? Mahigit 100 katao sa DSS ay pinatay lahat ng reyna ng multo mag-isa. Siya ay demonyo, hindi siya matatalo. Miss Santos, aalis na ako, hindi kita madamay dito. Anong kalokohan yan? Tutulungan ka namin ni Bantay at ang galing mo ay umunlad ng husto. Ano ang kinakatakutan natin? Mr. Santos, napakalakas mo, ngunit ang reyna ay hindi tao. Ang lakas niya ay lampas sa abot ng tao. Mr. Santos, kailangan ko nang umalis.
o mahuhuli na. Kalokohan. Sa lahat ng mga taong ito, hindi mo ako iniwan mag-isa noong ako ay nasa pinakamahirap na panahon. Ngayon ikaw ay nasa panganib. Paano kita iiwan mag-isa? Pero walang saysay na sakripisyo. Wala nang pagkakataong lumaban. Hindi ako naniniwala na napakalakas niya. G&Gal Santos, marami pong master sa DSS. Pero ang Ghost Queen, kayang patayin ang buong DSS ng mag-isa. Mukhang talagang nakakatakot. Gang Santos, huwag po kayong maliitin ng kalaban. Nasa ibang bansa ako nitong mga nakaraang taon, kaya hindi maramdaman ng Ghost Queen ang jade pendant na nasa akin. Ngayon bumalik na ako, sa tingin ko nararamdaman na niya ito. Gingen Santos, hindi na tayo pwedeng mag-antala pa. Kung hindi, mamamatay ang lahat. Talaga? Magtiwala ka sa akin. Ngayon hihiwalay ako sa'yo at hindi ka na madadamay. Gracia, Emma, isama mo si tatay para maghanap ng taguan. sige. Emma, at ikaw? Tatay, huwag po kayong mag-alala. Sa mga nakaraang taon, wala akong hindi kayang hawakan. Gracia, tara na. Huwag mo silang pabigatin. Sige. Huwag kang magpanik. Balak mo bang mamatay? Hindi, pero hindi tayo pantay sa kanya. Huwag kang magsalita ng nakakapanghina. Kahit gaano siya kalakas, tao lang siya. Itinuturing mo siyang Diyos, kaya hindi mo siya matalo. Sabihin mo sa akin bakit siya pumunta sa'yo. Para sa Jade. Ibigay mo sa akin. Huwag kang magpanik. Panigurado protektahan kita. 8 ng taon, Ernesto, sa wakas natagpuan na kita. Pinatay mo ang lahat ng miyembro ng DSS. Ang puot na ito ay hindi matiis. Ano? Akala mo ba makakapaghiganti ka? Isuko mo ang Jade ngayon din. Hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Hindi. Dahil wala kang utang na loob, ipapadala kita sa impyerno. Ang bilis niya, Blood Fiend. Opo, ma'am. Pagsipsip ng kapangyarihan. Magagamit mo rin ito? Miss Cruz, tulungan mo ako. Isa kang master, hindi pa ako nakatagpo. Ng isang makapangyarihang master na katulad mo. Nasa iyo ang Jade. Oo. Ibigay mo sa akin. Ang iyong paglaban at pagtutol ay walang silbi sa akin. Sipsipin kita hanggang matuyo. Oo? Kung hindi ako nagkakamali, nagmamadali kang makuha ang Jade. Dahil sumipsip ka ng masyadong maraming kapangyarihan mula sa iba, kaya may malaking problema sa iyong katawan. Hindi ka nangahas na tanggalin ang maskara dahil ang muka mo ay lubhang nangawit. Kalokohan. Kunwari na lang na kalokohan ang sinasabi ko. Bitawan mo ba? Kung hindi mo bibitawan, dudurugin ko ang Jade. 1, 2. Ang kapal mo. Puwisit. Sinipsip niya ang 1/3 ng aking kapangyarihan. Wala akong laban sa kanya ngayon. Ibigay mo sa akin. Teka. Mas mataas ang enerhiya mo kung gusto mong kunin ang Jade nang hindi ito masisira. Imposible. Talaga? Kung hindi mo ibigay ang Jade, papatayin ko siya. Pwede mo siyang patayin at sisirain ko ang Jade. Akala mo ba hindi ako mangahas? Tingnan natin kung sino ang kayang matalo. Ikaw. Bakit hindi tayo mag-usap ng maayos? Ano ang gusto mo? Dapat mong ibigay ang Jade. Ibibigay ko sa iyo ang Jade at hahayaan kitang patayin kami. Mas mabuti pang huwag na mag-usap. Kung ibigay mo ang Jade sa akin, ililigtas ko ang buhay ninyo. Pasensya na, hindi ako naniniwala. Huwag mo akong pilitin. Kung hindi ko makuha ang Jade, pahihirapan kita hanggang mamatay ka. Anong ibig mong sabihin? Bigyan mo ako ng Trekon Araw. Pagkatapos ng Trekon Araw, magkakaroon tayo ng patas na laban. Kung manalo ka, sa'yo ang Jade. At magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa amin. Seryoso?
Talaga. Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin pagkatapos ng 3 araw? Tigilan mo na ang kalokohan. 3 araw lang kailangan ko. Kung manalo man ako o hindi pagkatapos ng 3 araw, bahala na ako. Kung manalo ako, mamamatay ka. Kung matalo ako, mamamatay ako. Yun lang. Sige, matapang ka. Tanggap ko. At ano ang pangalan mo? Para sa isang kalaban na tulad mo, kahit mamatay ka sa aking kamay, karapat dapat kang maalala ko. Maria. Hindi. Ano, sa loob ng 3 araw na ito, kung pumunta ka sa isang malayong lugar sa ibang bansa o pumunta sa pulis or humanap ng mga gwardya, pahirap din sa akin. May kredibilidad ako. Gusto kong kumuha ng bihag. Kunin si Juan. Pinayagan mo akong kunin si Juan. Ibig sabihin, hindi mo siya pinapahalagahan. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Sumama ka sa akin. Reyna, mali ang pagkakaintindi mo. Wala siyang pakialam sa akin. Kunin mo siya. Huwag mo siyang kunin. Kunin si Juan. Siya ang pinakawalang kwenta kong tauhan. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Hindi talaga ako. Tumahimik ka o papatayin kita. Miss Clara, sagipin mo po ako. Anong ginagawa mo? Miss Clara, wala po akong silbi. Bilang anak, nakikita ang pumatay sa tatay ko. Wala po akong magawa. Makakatulong ba sa'yo ang sisihin ang sarili mo? Miss Clara, wala po kayong pakialam. Bigay niyo po sa akin ang Jade. Isama niyo po sina Gracia at Master para umalis. Binabalaan kita, huwag mo nang sabihin ang mga ganyan. Pero ano, kapag may problema ka, dapat mong lutasin ang mga ito. Walang silbi ang pagkaawa sa sarili at pagtakas. nakita niyo po ang lakas niya. Hindi natin siya kayang talunin. Bigyan mo ako ng baso ng tubig. Maraming pagsubok ang ating hinarap sa mga nakaraang taon at nalutas nating lahat. Si Reyna multo lang yon. Miss Clara, may solusyon po ba kayo? Wala pa akong solusyon. Pero marami pa tayong oras. Bakit ka nagmamadali? Emma, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ma'am Cruz, narinig ko kay Grace na dumating na ang Ghost Queen. Kap, kilala mo rin siya? Kilalang kilala ko siya. Ang Ghost Queen ay ang pinaka-wanted na kriminal sa loob ng aming organisasyon. Nagpadala kami ng guards at tigers para siya'y habulin ng maraming beses. Pero sa bawat pagkakataon, walang nangyari. Kaya gusto naming gumamit ng crowd tactics pero bigla na lang siyang nawala. Kung kakaunti kami, hindi namin siya kayang pigilan kahit baril ay walang silbi. Dahil sa kanyang kakayahan, bago pa man gumalaw ang hangin ng tagsibol, lumilipad na ang sikada. Kapag naramdaman niya ang panganib na darating, aalis na siya ng maaga. Kaya sa inyong crowd tactics, hindi ninyo siya mahuhuli. Oo, sira-sira siya, pumapatay na parang baliw at sobrang sama. Sakit ng ulo namin ang pakikitungo sa kanya. Siya nga pala, Ma'am Cruz. Nakipaglaban ka ba sa kanya kanina lang? Oh, natalo ako. Ano, pero mukha kang maayos. Kapag gumalaw ang queen, tiyak papatayin niya ang saksi. Hindi niya ako mapapatay. May appointment kami, ang labanan ay sa loob ng 3 araw. Magaling. Basta si Ma'am Cruz ay handang kumilos, ang magagandang araw ng queen ay magtatapos na. Cap, hindi ganoon kadali. G-Cruz ay hindi tapat sa kanya. Hindi tapat? Bakit mo gustong lumaban sa kanya? Hindi ko siya kalaban ngayon, hindi ibig sabihin hindi ko siya matatalo sa loob ng 3 araw. Pero Ma'am Cruz, ang agwat natin sa Queen hindi maaabot sa loob ng 3 araw. Tumigil ka sa walang kabuluhang usapan, hayaan mo akong mag-isip. Uuwi na tayo. Sige. Miss Cruz, bakit parang ang tahimik mo pa? Ano ngayon? Nakakatulong ba ang pagkunot ng noo? Matalino ka. Pwede ba kaming makipagtulungan sa iyo? Sabay nating solusyonan ito. Wala pa akong naisip na solusyon sa ngayon. Pagod na pagod ako. Gusto ko munang matulog ng mahimbing. Huwag mo akong istorbohin. Bukas na lang natin pag-usapan. May 3 araw pa naman tayo, di ba? Pero, Cap, huwag kang mag-alala. Si Miss Cruz ay ganyan talaga. Lagi siyang mahinahon. oo, alam ko na malakas si Miss Cruz. Pero ang Ghost Queen ay ibang-iba talaga. Siya talaga ang pinakamalakas na kalaban na naranasan ni Mr. Cruz. Si Miss ay hindi pa natatalo. Naniniwala akong kaya niya itong malutas. Hoy, bakit ka nakatayo dito? Kumain ka na ba ng almusal? Oh, Emma,
Sobrang nag-aalala ang lahat kaya hindi tayo makatulog. Bakit ang pagkain lang ang inaalala mo? Oh, ano bang inaalala mo? Ako ang lalaban, hindi ikaw. At saka, paano ako lalaban kung walang sapat na lakas? Ernest. Miss Clark! Dalhan mo ako ng pagkain. Sige. Emma, narinig ko na ang Ghost Queen ay sobrang nakakatakot. Hindi ka ba talaga nag-aalala? Hindi ka pa nakapunta sa ibang bansa. Sabi nila, sobra daw akong nakakatakot doon. Matatalo ka ba? Huwag kang mag-alala, ayokong mamatay. Kung mamatay ako, sino ang mag-iingat sa'yo? Panatag na ako. Walang makakatalo sa ate ko. Oh, ito. Tuloy. Miss Clark. May paraan ka ba para harapin ang Queen? Kung may paraan ka talaga, huwag kang magpaligoy-ligoy. Kap, huminahon ka. Kung mas mahalaga ang bagay, mas dapat kang kalmado. Naiintindihan mo ba? Opo, Cap. Kahit ang ate ko ay madalas pabigla-bigla at madaling magalit, siya ay mas mahinahon kaysa kanino man sa mga kritikal na sandali. Ang karunungan at kakayahan ni Miss Clark ay walang katulad. Siyempre, walang makakatalo sa ate ko. Kayo, Sige, tigilan na ang biruan. Pag-usapan na natin ang negosyo. hanggat kaya kitang tulungan, gagawin ko ang aking makakaya. Kung gusto nating talunin ang reyna ng multo, kailangan nating alisin ang misteryosong aura sa kanya. Hindi siya di matatalo, hindi siya demonyo o multo. Kailangan lang nating tratuhin siya na parang ikaw o ako ang mga ordinaryong tao. Maria, galing mo! Salamat, sweetie! Pangalawa, bakit ang reyna ng multo ay napakalakas? Dahil sumipsip siya ng kapangyarihan ng maraming tao, kaya malaki ang problema niya ngayon. Kung may isang taong sumisipsip ng kapangyarihan ng maraming tao, magkakaroon ng malaking problema. Para itong lobo na sasabog na. Kaya ano ang dapat nating gawin? Patuloy po ang pag-ihip para sumabog. Mabuti. Maria, ang galing mo. Naisip mo pa ang paraang ito. Ang reyna ay kayang ayusin ang kanyang panloob na puwersa. Kung gusto natin siyang pasabugin, sa tingin ko hindi iyon magiging madali. Kailangan kong maging mas malakas at panatilihin siyang sumisipsip ng tuloy-tuloy hanggang sa pumutok siya. Kaya baka kailanganin ko ang tulong mo. Walang problema, sabihin mo lang. Dalhin mo sa akin si Diego, si Rafael at si Joshua. Kailangan kong sipsipin ang kanilang kapangyarihan tapos dapat ayos na. Walang problema, gagawin ko ito agad. Miss Cruz, sila po ay tinurok ng bone sapling needle. Hindi na po sila epektibo sa labanan, pero ang kanilang panloob na enerhiya ay nandyan pa rin. Miss Cruz, alam po ba ninyo ang power absorption technique? Hindi ko po narinig na natutunan ninyo iyon. Nagtanong ako kay Bloodfiend ng payo minsan. Natutunan ko lang ito. Mayroon bang panganib? May mga panganib pero wala iyon sa akin. Ikaw, mangkukulam. Anong ginagawa mo? Anong mangkukulam, ang ate ko ang pinakamagandang diwata sa buong mundo. Andres, sa bilangguan ka habang buhay. Ang mga kapangyarihang ito ay walang silbi sa iyo. Ibigay mo sa akin. Ikaw namang kukulam, demonyo. Ito ang aking mga kasanayan sa buhay. At sinipsip mo ang mga ito. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Pedro, turn mo na. Marami kang na-absorb na kapangyarihan, hindi ka ba natatakot na mag-self-destruct? Hindi mo na kailangang alalahanin yun. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Miss Cruz, Ayos lang. Sumipsip ako ng labis na kapangyarihan ng iba ng sabay kaya hindi pa kaya ng katawan ko ngayon. ano ang gagawin ko? Makakatulong ba ang Jade ko sa iyo? Kung sipsipin ko ang Jade, lilinangin ko isang komplikadong panloob na lakas. Ano pa ang hinihintay natin? Hindi mo naiintindihan. Kung mas puro ang panloob kong enerhiya, kapag sinipsip ito ng reyna ng mga multo, mas makakatulong ito sa kanya na palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung mas magulo ang panloob kong lakas, mas malaking problema ang kakaharapin niya kapag sinipsip niya ito. Ganon. Gloria, alagaan mo si tatay sa bahay. Okay lang, Elena. Elena, okay ka ba talaga? Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako lumalaban ng labanang hindi handa. Pero ang reyna ng mga multo ay ang pinaka nakakatakot na nilalang sa kasaysayan. Mananalo ako ngayon. Alam mo ba kung bakit? Bakit?
Ang reyna ng mga multo ay nag-ipon ng sobrang masamang karma at parusa. Panig ko ang langit at tadhana. Ang reyna ng mga multo ay napakalakas. Hindi natin siya pwedeng hayaang kunin ng Jade. Kung hindi, mawawalan ng kontrol ang lahat. At ako lang ang tanging pagkakataon para talunin siya. Ngayon, tutulong pa sa akin ang Diyos. Alam ko na. Lalo pa. Maria, nandito ka na sa wakas. Oh, gusto mo nang mamatay? Ang tapang mong kausapin ako ng ganyan. Bakit hindi ko masabi yan sa taong mamamatay na? Mayabang. Sabihin ko sa'yo, mula nang ako'y naging reyna, nakapatay na ako ng di bababa sa 800 na master. Sino ka ba sa tingin mo? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Kung laging naglalakad sa gabi, makakasalubong mo ang mga multo. Kung pumatay ka ng marami, papatayin ka rin. Sa iyo? Sa akin. Mabuhay, Maria. Nagawa mong galitin ako. Talaga? Alam mo ba ano ang kahihinatnan? Ano ang kahihinatnan? Nitong mga nakaraang araw nagsaliksik ako at nalaman ko ang tungkol sa iyo. Isa kang talagang henyo sa martial arts. May paraan at dunong ka. At? Inaamin ko na kung nagkita tayo 10 taon na ang nakaraan, baka hindi ako kalaban mo. Pero sa kasamaang palad, ipinanganak ka sa maling panahon at nakilala ang kasalukuyang ako. Ngayon, wala nang makakatalo sa akin sa buong mundo. Pero sa tingin ko, hindi. Talaga? Pero sa tingin ko, hindi. Talaga. Sa tingin ko, ito na ang tamang oras para patayin ka. Yabang. Sumisipsip ka ng kapangyarihan ng iba. Ang katawan mo parang lobo na puno ng hangin. Kapag may panlabas na puwersa na idinadagdag, bang! Sasabog ito. Kaya pala gusto mong hanapin ng Jade. Ano naman, hindi mo malalaman kung gaano pa ako makakatagal. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo ako masisira. Pagkatapos kitang patayin, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ito ang kahihinatnan ng pang-aasar mo sa akin. Tigilan mo na ang kalokohan. Laban tayo. Nagdala ka ng maraming tao at maraming baril. Papatayin ko muna sila at ikaw naman ang susunod. Gusto mong patayin ang mga tao ko? Akala mo ba madali akong talunin? Sumipsip ka rin ng kapangyarihan ng iba. Oo. Akala mo mananalo ka sa ganyan. Nasipsip mo rin ang kapangyarihan ng iba. Oo. Akala mo mananalo ka sa ganyan. Ang dami mong walang kwentang sinasabi. Kap, Cruz. maganda ka. Nasa kontrol na natin siya ngayon. Patuloy siyang sumisip-sip ng kapangyarihan natin. Hanggat tumigil siya, magbabackfire siya. Nakuha ko. Kapag nagka-backlash siya, mahina na siya, tapos babarilin ko siya sa ulo. Tama. Ito ang tinatawag mong duelo. Ibig kong sabihin duwelo, pero hindi isa sa isang laban. Baliw ka. Hanggat patuloy kang sumisip-sip ng kapangyarihan namin, sasabog ka. Hanggat huminto ka sa pagsipsip, babaliin ni Cap ang ulo mo. Reyna, talo ka. Ang kapal ng mukha mo. Mang Dugo, patayin sila. Hahayaan kitang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan sa hinaharap. Mang Dugo, huwag mong kalimutan na infected ka ng virus ko. Kahit walang virus, maniniwala ka ba sa sinabi niya? Papatayin ka talaga niya kapag lumabas siya. Kung hindi, gagamitin ko ang apelido mo. Saktan siya, saktan siya. Saktan siya! Saktan siya! Sasaktan ko ba siya o sasaktan ko siya? Taima, sa wakas makakapaghiganti ako sa inyo. Hindi ko nasulit ang buhay ko. Paano akong natalo sa'yo, Emma? Masyadong maraming inhustisya ay hahantong sa sariling pagkawasak. Oh my God, gumagawa ka ba ng sci-fi movie? Ginagawa ko ang tungkulin ko para tulungan kang mahuli ang kriminal. Siyempre po, kung wala ang tulong ni Gunnegar Cruz at ng dalawa pa, hindi sana tayo nakayanang malutas ito. Medyo mahirap lang na walang bangkay. Wala na tayong pakialam doon.
Epektibo nga ang jade. Nililinis nito ang lahat ng dumi sa katawan ko. Lumakas ng higit sa doble ang aking kapangyarihan. Mahusay. Gingy Cruz, salamat po sa paghihiganti mo sa aking pamilya. Baliw kang bata, bakit ka nagpopo sa akin? Kung Cruz, ngayon po nalutas na ang lahat ng problemang ito. Maaari niyo ba akong pakawalan? Muntik na kitang makalimutan. Lumabas ka. Huwag mong hayaang mahuli kita na gumagawa ulit ng masama. Kung hindi, Magiging mabuti na akong tao sa hinaharap, pero nalason ako. walang lason. Binibiro lang kita. Kung may lason talaga sa kakayahan mo, paano mo hindi makikita? Totoo iyan. Akala ko masyadong matalino ang lason mo. Miss Santos, Napakaganda ng medalya na ito. Gusto ko ito. Pakisalamat sa boss mo para sa akin. tungkulin namin iyan. Nagpadala rin kami ng 500,000 piso sa account mo bilang pasasalamat sa paghuli ng maraming kriminal. Salamat. Hindi ko kailangan ng pera. Alam naming hindi mo kailangan ng pera, pero ito ay aming kagandahang loob. Ernesto, idonate mo ang pera na iyan sa mga bata sa mahihirap na bundok. Opo, ma'am. Mrs. Santos, Sabihin mo lang ang gusto mo. Bakit ka nag-aatubili? sa totoo lang, gusto kitang tanungin. Wala kang boyfriend, di ba? Paano naman ako? Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi ako karapat dapat sa'yo. Pero gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman ko para walang pagsisihan. Paano kung sa tingin mo okay naman ako? Kap, napakabuti mong tao pero hindi ko iniisip ang kasal sa ngayon. Emma, bakit hindi mo ito pag-isipan? Tatay, bakit ko kailangan pag-isipan? Dahil lang ba ito ay kaugalian ng lipunan, kaya dapat ko itong sundin? Pwedeng magpakasal ang tao o hindi. Hindi ito malupit na katotohanan. Basta't kaya mong sundin ang puso mo at panindigan ang kahihinatnan. Sapat na iyon. Emma, tama ka. Kasal, pag-aanak, at lahat ng bagay sa mundo, hindi ako maaaring ikulong. Gusto kong isama si Ernesto sa paglalakbay sa bawat sulok ng bansa. Aalis ka na naman? Hindi ka ba pwedeng manatili kasama ng pamilya mo? Tatay, nabubuhay po ang tao para sa kanilang sarili, hindi para sa mga gapos ng mundo. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa iba, maaari nating gawin ang gusto natin. Gusto kong maglakbay sa buong mundo, kumain ng lahat ng uri ng pagkain, at parusahan ang masasama. Magiging bayani akong may kagandahang loob. Walang makakagapos sa akin at walang makakapigil sa akin. Emma, ang galing mo po. Ipinapahayag ko na mula ngayon, ikaw na ang taong pinakamahanga ko nang walang pag-aalinlangan. Pero Geng Chaise Cruz, ikaw po ang pinakakahanga-hangang babae na nakilala ko at karangalan ko po na makilala ka. Kasabay nito, umaasa rin po ako na maging magkaibigan tayo. Sa tingin ko magkaibigan na tayo. Mabuti naman. Mula ngayon, saan ka man, hanggat kailangan mo ako, tatawid ako ng mga bundok at mga ilog at pupunta ako roon ng mabilis hanggat maaari. Salamat. Maria, kailan ka babalik? Baliw kang bata, pwede akong bumalik kahit kailan. Kung meron kang anumang hindi mo naiintindihan, tandaan mong kontakin ako. Alagaan mo ang sarili mo at si tatay. Sige. Tatay, aalis na ako. Ingat po kayo. Maria, bumalik ka para sa hapunan ng Pasko. Ano ang silbi ng langit at lupa kung hindi ako makatulog sa ilalim nila? Ano ang silbi ng hangin at buwan kung hindi ko sila mapagsaluhan? Ano ang silbi ng pagpatay sa akin kung hindi mawawala ang aking pagmamalaki kasama ko?